Ngayong araw, humaharap ako sa inyo na may matibay na desisyon upang ibunyag ang nakatatakot na katotohanan na pilit itinatago ng bilyong pisong industriya. Mariin kong ipinapahayag, ang karamihan sa mga health supplements o suplementong pangkalusugan na ibinebenta ngayon bilang mga himalang gamot na nagliligtas daw ng mundo ay hindi lamang mapanlinlang na panloloko, kundi mga tahimik na mamamatay tao na dahan-dahang sumisira sa kalusugan ng milyon-milyong tao. Handa kong panagutan ang anumang batikos na kakaharapin ko dahil sa matapang na pahayag na ito. Hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Dr. Jose Garcia. Mahigit 30 taon na akong naglilingkod sa larangan ng pangangalaga sa kalusugan ng mga matatanda, geriatric healthcare, at personal kong nasaksihan ang libu-libong trahedya sa kalusugan na sa totoo lang ay dulot ng mga gamot na akala natin ay walang pinsala. Alam nyo ba kung gaano karaming nakalalasong tableta ang inihahagis ninyo sa inyong katawan tuwing umaga? Ang makikinang at makukulay na kapsula sa inyong hapagkainan ay parang mga time bomb na naghihintay lamang ng sandali para sumabog sa loob ng inyong katawan. May mga taong bulag na naniniwala sa vitamin D bilang gamot sa lahat ng sakit at may iba namang walang pakundangan kung maniwala sa zinc at iron na parabang ito ang susi sa walang hanggang buhay. Bukod pa rito, marami ang sumusunod sa mga sabi-sabi tungkol sa ginseng extract o fish oil na tila ba ito ang gintong susi para sa mahabang buhay. Dahil ginagamit ito ng inyong mga kaibigan at maingay itong inirerekomenda ng mga eksperto sa internet na ipit na kayo sa bitag ng kamatayan nang hindi ninyo namamalayan. Sa nakalipas na 14 taon, sa pinakaunahan ng laban sa medisina, 10,000 nagdurusang tao ang lumapit sa akin na may dalang tanong na puno ng pangamba. Dok, araw-araw kong iniinom ang mga tabletang ito, hindi kaya ito ang dahan-dahang pumapatay sa akin? Bilang isang doktor na sumusunod sa aking konsensya, mariin kong ipinapahayag ang malupit na katotohanan. Ang karamihan sa mga health supplements na ibinebenta sa merkado ay hindi lamang simpleng pagtatapon ng pera sa ilog. Sinisira nito ang homeostasis o natural na balanse ng katawan, nagdudulot ng nakalalasong interaksyon sa mga gamot at lumilikha ng mga nakamamatay na komplikasyon na walang sino man ang makakahula. Ngunit ang masakit na katotohanan ito ay hinding-hindi ibubunyag ng mga dambuhalang kumpanya ng gamot at imperyo ng mga supplement. Dahil ito ay direktang banta sa kanilang mga kaban na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ngayong araw, gamit ang kaalamang naipon ko sa aking 67 taong buhay at napuntong taong dedikasyon sa medisina, ibubunyag ko ang 7 matatamis na lason na dapat ninyong iwasan na parang isang epidemya. Ang bawat babalang ibibigay ko ay hango sa mahigpit na siyentipikong pananaliksik at sa libu-libong totoong kaso na ako mismo ang gumamot. Ipapaliwanag ko ito sa pinakamalinaw na paraan upang makatakas kayo sa nakamamatay na bitag na ito. Kung sasamahan ninyo ako hanggang sa huli, hindi lamang ninyo maililigtas ang inyong pitaka mula sa walang kwentang gastos, kundi higit sa lahat, maililigtas ninyo ang inyong buhay mula sa mga tabletang kamatayan na nakatago sa likod ng maskara ng kalusugan. Kung sa tingin nyo ay mahalaga ang pangkagipitang babalang ito mangyaring, pindutin ang subscribe at like ngayon din sa ating channel na araw-araw na sigla. Huwag sanang palampasin ang mga tableta ng kaalaman na magliligtas ng buhay mula sa isang doktor na buong buhay na nakipaglaban sa mga manloloko. Siguraduhin ding ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang inyong isang click ay maaaring maging liwanag na magliligtas sa kanila mula sa kuko ng mga mapanganib na produkto. Bakit kumakalat ng ganito kabilis at nakakatakot ang epidemya ng health functional foods? Dahil nabubuhay tayo sa panahon ng pinakamagaling na kampanya ng brainwashing sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa tuwing bubuksan natin ang TV mag-online sa internet o manonood ng home shopping channels, patuloy tayong binobomba ng daan-daang mapaminsalang mensahe tulad ng linisin ang ugat sa loob ng 7 araw, tapusin ang pagtanda sa isang tableta
o maging Superman sa loob ng 30 araw. Ang mga pangakong ito na parang mental na droga ay may malakas na epekto lalo na sa mga nasa middle age at mga senior citizen na nagnanais maging malusog at ayaw maging pabigat sa kanilang mga anak. Nagsisimula ang trahedya sa sandaling ang ilusyon ng pagiging mas malusog ay bumangga sa realidad na dahan-dahan ka na palang nagpapakamatay. Nakita ko ang napakaraming pasyente na may dalang isang dakot na makukulay na tableta at nagtatanong sa akin gamit ang inosenteng mga mata. Dok, iniinom ko ang lahat ng ito, kaya siguro hahaba ang buhay ko, di ba? Ngunit ang malupit na katotohanan ay mahigit 70% ng mga tabletang iyon ay mamahaling basura lamang. At ang ilan ay mga mamamatay tao sa dilim na palihim na sumisira sa inyong mga organs. May isang trahedyang nagpapatunay dito. Si Ginang Santos, 68 taong gulang, ay umiinom ng 12 uri ng tableta tuwing umaga na parang isang sagradong ritual. Ngunit sa huli, isinugod siya sa emergency room dahil sa kidney failure, pagkasira ng bato at pagbagsak ng kanyang sistema ng panunaw. Nang malaman niyang ang mga bagay na sinasamba niya bilang himalang gamot ay siya palang mga salarin na sumira sa kanyang katawan, halos mawala siya sa sarili dahil sa matinding gulat. Ito mismo ang madugong realidad na nangyayari sa maraming lugar sa sandaling ito. Kapag ang mabuting hangarin ng tao ay nagtagpo sa kasakiman ng mga korporasyon, sinuman, ay maaaring maging biktima ng mga walang konsensyang mandaragit. Mula ngayon, iisa-isahin ko ng walang pag-aalinlangan ang 5 pinakamapanganib na health supplements na dapat ninyong iwasan. 1. Ang unang lason, high-dose vitamin E at beta-carotene. Ang una at pinaka-nakakatakot na uri na kailangan kong bigyan ng matinding babala ay walang iba kundi ang high-dose vitamin E at ang mga makukulay na beta-carotene pills. Milyon-milyong tao ang tumatawag sa dalawang mapaminsalang sangkap na ito bilang super antioxidants at bulag na naniniwalang kaya nitong ibalik ang oras, burahin ang mga kulubot at puksain ang kanser hanggang sa ugat. Ito ay isa sa pinakamalulupit na panloloko sa kasaysayan ng makabagong medisina. Ang malupit na katotohanan ay maging ang pandaigdigang komunidad ng medisina ay nahulog din sa nakamamatay na bitag na ito mga 30 taon na ang nakararaan. Kami rin ay inosenteng umasa sa tila magandang teorya. Kung aalisin lang natin ang masasamang free radicals, matatalo natin ang cancer, malalabanan ang sakit sa puso at mabubuhay ng walang hanggan ng hindi tumatanda. Mula sa maling paniniwalang ito, sumibol na parang mga kabute ang $1 na imperyo ng high-dose vitamin E at beta-carotene. Ang mga mapang-akit na marketing campaigns ay nagkalat ng matatamis na pangako sa kung saan-saan. Isang tableta lang kada araw, maibabalik mo ang ikot ng panahon. Ngunit dumating ang trahedya. Mula noong kalagitnaan ng 1990s, isang tsunami ng siyensya ang humampas at tinangay ang lahat ng magagandang ilusyon. Ang malalaking clinical studies na nilahukan ng milyon-milyong tao sa North America, Europe at Asia ay naglabas ng nakagugulantang na resulta. Ang mga kaawa-awang tao na naniwala at uminom ng high-dose vitamin E at beta-carotene sa loob ng maraming taon ay hindi naligtas. Sa halip sila ay hinigop ng ipo-ipo ng kamatayan. Ang kaso ng cancer ay tumaas ng husto at ang mortality rate o bilang ng namamatay ay tumaas ng walang kontrol. Ang mas nakakakilabot, ang beta-carotene ay nabunyag bilang isang tahimik na mamamatay tao para sa mga naninigarilyo. Sa halip na protektahan ang baga tulad ng ipinangako sa mga patalastas, itinaas nito ang panganib ng lung cancer sa nakababahalang antas. Ang nakagugulat na tuklas na ito ay nagdulot ng takot sa buong mundo ng medisina. Hindi ko makakalimutan ang mga mukha ng pagdurusa na personal kong nasaksihan sa aking klinika. Si Mang Roberto, 71 anyos. Isang mahinahong lalaki na paminsan-minsan lang manigarilyo. Dahil sa rekomendasyon ng kaibigan, araw-araw siyang umiinom ng high-dose beta-carotene pills sa paniniwalang mapapangalagaan nito ang kanyang kalusugan. Puno ng pag-asa niyang sinabi sa akin, Dok, kahit paano, dapat protektahan ko ang baga ko gamit ito, di ba? Sabi ng mga tao, nakakatulong daw ito. Ngunit dumating ang malupit na tadhana.
Pagkalipas ng 3 taon, bumalik siya sa aking klinika. Hindi para sa check-up, kundi dala ang resulta na mayroon siyang terminal lung cancer. Bagamat hindi natin masasabing beta-carotene lang ang tanging dahilan nang maalala ko ang babala ng libu-libong pananaliksik at makita ang kanyang desperadong mga mata, parang pinupunit ang aking puso. Ang vitamin E ay kasing lupit din. Kapag small dose o kaunti lang, isa itong mahalagang nutrisyon na nagproprotekta sa cell membranes. Pero kapag naging super enhanced high dose pill, ito nagiging halimaw ito. Itinuturo ng maraming ulat medikal na ang sobrang taas na vitamin E ay sumisira sa natural na sistema ng pagbuo ng dugo, blood clotting ng katawan na ginagawang time bomb ang mga ugat sa utak. Ang panganib ng brain hemorrhage o pagdurugo sa utak ay tumataas ng nakakatakot. Hindi ko malilimutan ang eksenang ito. Si Aling Corazon, 73 anyos, isinugod sa emergency room na comatose dahil sa hemorrhagic stroke. Sa loob ng 3 taon, bago nito araw-araw siyang umiinom ng high-dose vitamin E sa paniniwalang ito ay investment para sa kanyang pagtanda. Ang kanyang anak na babae na namumula ang mga mata sa pag-iyak ay bumulong sa akin. Dok, uminom si nanay ng pampalusog para gumaling. Bakit nangyari ito? Hindi namin maintindihan. Mga kaibigan, ito ang aral ng dugo na dapat nating tandaan. Ang mga nutrisyon ay dapat lamang nasa katawan sa natural at tamang dami kung kailan kailangan. Kung kumakain na kayo ng balanse, ang pagpupumilit na uminom ng high-dose pills ay parang pag-inom na rin ng lason. Kung gayon, ano ang daan palabas sa disyertong ito na puno ng bitag? Kung talagang gusto ninyo ng kapangyarihan ng antioxidant, kailangan nating bumalik sa dakilang ina na nag-alaga sa sangkatauhan sa loob ng milyong taon, ang kalikasan. Iwasan ang mga artipisyal na tableta ng kamatayan at hanapin ang kalikasan. Ang sariwang berdeng gulay, makukulay na prutas at masustansyang nuts ay puno ng natural na super warrior antioxidants. Gumagana ang mga ito sa loob ng katawan nang may balanse at halos walang side effects. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, huwag gawing botika ang inyong tiyan, gawing kamalig ng kalusugan ang inyong hapagkainan. Ang tunay na antioxidant power ay nagmumula sa sariwang pagkain sa hapag ng pamilya, hindi sa malamig na plastic na lalagyan ng tableta. Malupit na ibinunyag ng siyensya ang katotohanan ito. Ang ATBC study noong 1996 ay isa sa pinakanakakagulat na pag-aaral sa kasaysayan ng medisina. Sinundan nito ang 30,000 lalaking naninigarilyo na uminom ng beta-carotene sa mahabang panahon. Ang resulta ay parang nuclear bomb. Ang kaso ng lung cancer ay tumaas ng 18% at ang bilang ng namamatay ay nakakatakot din ang itinaas. Isa pang malaking pag-aaral, ang HOPE trial, ay nagbunyag ng mas nakakakilabot na katotohanan. Ang high-dose vitamin E sa halip na protektahan ang puso, gaya ng nasa ads, ay nagpataas ng panganib ng heart failure at ginawang time bomb ang mga ugat sa utak para sa pagdurugo. Ang nakalulungkot kahit opisyal nang inihayag ng mundo ng medisina na hindi inirerekomenda ang high-dose antioxidant supplements, ang katotohanan ito ay nakatago pa rin sa publiko. Ang mga advertising campaigns ay patuloy na nagkakalat ng mapang-akit na mensahe at milyon-milyon pa rin ang bulag na naniniwala at tapat na umiinom ng mga tabletang ito araw-araw. Gusto kong isigaw ng buong lakas. Bumalik kayo sa kalikasan. Ang vitamin E ay sagana sa regalo ng inang kalikasan. Masarap na almonds, malutong na sunflower seeds, malambot na avocado at purong olive oil. Ang mga pagkaing ito ay hindi lang nagbibigay ng vitamin E, kundi pati na rin ng mahalagang fiber, minerals at libu-libong bioactive substances na nagbibigay ng perpektong symphony sa katawan. Ganon din sa beta-carotene. Naghihintay ito sa inyo sa mga sariwang pagkain na kulay bahagari, matingkad na kahel na carrots, matamis na kamote, dilaw na kalabasa, sariwang spinach at malutong na broccoli. Ito ang mga tunay na superhero na magliligtas sa inyo ng ligtas at epektibo.
Naalala ko pa rin ang kwento ni Aling Carmen, 69 anyos, matapos makaranas ng malalang komplikasyon dahil sa bulag na paniniwala sa high-dose antioxidant pills, nagpasya siyang sundin ang payo ko. Sinigurado niyang bawat kainan ay may kasamang hindi bababa sa 3 magkakaibang kulay ng gulay at prutas. Sa loob lang ng 3 buwan nagkaroon ng himala. Naging maayos ang kanyang panunaw, naging masigla at maaliwalas ang kanyang balat, at higit sa lahat nawala ang takot niya sa kanyang kalusugan. Nakangiti niyang sinabi, Dok, ang pagtatapon ko sa mga gamot at pagbalik sa kusina ang desisyong nagligtas sa buhay ko. Ang konklusyon ay napakalinaw. Ang tunay na antioxidant ay nasa hapagkainan, wala sa malamig na tableta. Punuin ang inyong plato ng makukulay na gulay at prutas. Ito ang nag-iisang ligtas na estratehiya para sa mahabang buhay. 2, ang ikalawang lason, calcium supplements. Natapos ko na ang babala sa una, ngayon kailangan kong ibunyag ang masakit na katotohanan tungkol sa pangalawa. Ito ang tahimik na mamamatay tao na bulag na pinagkakatiwalaan ng milyon-milyon. Ito ay walang iba kundi ang calcium supplements. Mga kaibigan, ito ang numero 1 kaaway ng puso. Ang ikalawang health supplement na dapat kong bigyan ng emergency warning ay ang calcium supplement. Madalas itong tinatawag na himalang gamot para sa buto at kaso-kasuan. Pero sa totoo lang ay hindi. Ang calcium na pangunahing elemento ng ating buto ay binago ng mga manufacturer ng supplements bilang isang nakakatakot na espada na may 2 talim. Milyon-milyong matatanda, lalo na ang mga kababaihang menopausal ang bulag, na naniniwalang kailangan nilang sapilitang punuin ang katawan ng calcium para maiwasan ang osteoporosis. Ngunit hindi nila alam na sila mismo ang naguhukay ng sarili nilang libingan dahil sa sakit sa puso. Ang calcium supplements ay isa sa pinakamabiling produkto sa mga botika supermarket at online shop sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng inosenteng anyo nito ay nakatago ang bitag ng kamatayan. Hindi ko makakalimutan ang mukha ng isang 72 anyos na pasyente. Nakahiga siya sa kama ng ospital, maputla at lupaypay. Ilang linggo bago iyon, ipinagmalaki pa niya na masigasig siyang umiinom ng 2,000 mg ng calcium araw-araw sa loob ng 3 taon. Akala niya ay magiging kasing tigas ng bakal ang kanyang buto. Ngunit isang gabi, ang matinding pananakip ng dibdib ang bumasag sa lahat ng ilusyon. Ang resulta ng scan sa kanyang coronary artery ay nakakakilabot. Ang kanyang mga ugat sa puso ay parang lumang tubo na puno ng bara na babalutan ito ng matigas na calcium. Gusto niyang patibayin ang buto pero ang totoo, dahan-dahan niyang pinapatay ang kanyang puso. Hindi ito bihira. Ibinunyag na ng mga internasyonal na pag-aaral ang nakakatakot na katotohanan ito. Kapag sa pilitang naglagay ng maraming calcium sa katawan, ang antas ng calcium sa dugo ay sumisirit pataas parang kwitis. Pero ang sobrang calcium na iyon ay hindi pumupunta sa buto tulad ng inaasahan. Sa halip na iipon ito sa mga dingding ng ugat bilang nakamamatay na plaque o bara. Isang nakakakilabot na kabalintunaan ang nangyayari. Mahina pa rin ang buto pero ang mga ugat ay nagiging kasing tigas na ng bato. Kaya naman, ang mga taong matagal nang umiinom ng calcium ay nakakaranas pa rin ng bali sa buto habang nahaharap naman sa panganib ng stroke at heart attack. Isang pag-aaral sa New Zealand sa libu-libong kababaihan ang nagpakita na tumaas ng 31% ang panganib ng heart attack sa mga umiinom ng calcium supplements. Kinumpirma naman ng datos mula sa Harvard University na ang pagtigas ng ugat arteriosclerosis sa mga matatandang umiinom ng high-dose calcium ay doble ang bilis. Pero hindi lang puso ang problema. Sariwa pa sa aking alaala ang itsura ni Mang Lito, 76 anyos. Namimilipit siya sa sakit dahil sa kidney stones, bato sa bato na sinlaki ng munggo. 4 na taon siyang tapat na umiinom ng 3 tableta ng calcium. Araw-araw naniniwalang ito ang susi sa matibay na buto. Ang resulta,
Sakit na parang hinihiwa ng kutsilyo ang likod at kinailangang operahan agad para alisin ang bato. Ang kanyang kidney o bato ay nasira dahil sa araw-araw na pagproproseso ng sobrang daming calcium. Ito ang hiwaga ng kalikasan. Ang calcium mula sa pagkain ay parang mahinahong batis na dahan-dahang sinisipsip ng katawan. Ang katawan ay may kakayahang kontrolin ito, gamitin lang ang kailangan at ilabas ang sobra ng natural. Kabaligtaran nito, ang calcium supplements ay parang baha na biglang bubuhos sa dugo na nagdudulot ng kaguluhan sa katawan at napupunta sa maling lugar na nagdudulot ng masamang resulta. Paano tayo makakatakas sa bitag na ito? Dilis anchovies. Ang pagkain ng ilang pirasong dilis ay katumbas na ng calcium mula sa 2 tableta pero ligtas. Tokwa tofu. Ang isang bloke ng tokwa ay nagbibigay ng calcium na katumbas ng 3 tableta kasama pa ang protein. Berdeng gulay, spinach, malunggay, broccoli, mga superfood ng kalikasan, gatas at yogurt. Ang dairy na walang asukal ay paboritong pagkunan ng katawan. Araw, vitamin D. Kung walang vitamin D, baliwala ang calcium. Ito ang guard na nagpapapasok sa calcium sa buto. Magpaaraw ng 15,020 minuto bago mag-9 ng umaga o pagkatapos ng 4 ng hapon. Libre ito at mas epektibo ng 1,000 beses kaysa sa tableta. Ehersisyo, ang buto ay tumitibay kapag nabibigatan o ginagamit. Maglakad ng mabilis ng 30 minuto, umakyat sa hagdan o magbuhat ng magaan habang namimili. Lagi kong sinasabi, bumili kayo ng sapatos na pang-ehersisyo kaysa bumili ng calcium pills. Ang isang pares ng rubber shoes ay pwedeng magligtas ng buhay nyo, pero ang 8,000 pisong calcium supplement ay maaaring magtulak sa inyo sa kamatayan. Huwag hayaang ang maliit na tableta ng calcium ay maging bala na tatama sa inyong puso. 3. Ang ikatlong lason, ginkgo biloba extract. Ang ikatlong nasa listahan ng mga mapanganib na supplements ay ang ginkgo biloba extract. Ito ay isa sa mga pinakamabiling produkto sa mga botika sa buong Pilipinas. Ang mga patalastas ay laging maganda, pampatalas ng memorya, iwas ulyanin, demensya at gawing kasing talas ng sa kabataan ang isip. Paano hindi matitemptasyon ang mga matatanda gayong ang paghina ng memorya? Ang isa sa pinakamalaking kinatatakutan natin. Ang nakalulungkot marami sa mga pasyente ko sa ospital ang regular na umiinom nito. Buong kumpiyansa nilang sinasabi sa akin, Doc, sabi nila, pag ininom ko ito, hindi ako magkakademensya. Minsan may mga pasyenteng dumarating na may dalang plastic bag na puno ng gamot at ituturo ang ginkgo biloba, sabay sabing, ito ang pinaka-importante proteksyon sa utak. Bilang doktor, kailangan kong sabihin ng masakit na katotohanan, ang bisa ng ginkgo biloba ay labis na pinalaki, overrated, at ang panganib nito ay hindi alam ng marami. Sa mga unang pag-aaral noon, may kaunting positibong resulta. Pero nang gawin ang mas malalaki at mas mahigpit na clinical trials, lumabas ang ibang katotohanan. Napag-alaman ng mga prestihiyosong medical journals tulad ng JAMA na walang sapat na ebidensya na nakakapigil ito ng demensya o nagpapagaling ng memorya. Ang mas malalang problema ay ang panganib ng pagdurugo. Ang ginkgo biloba ay may sangkap na nagpapalabnaw ng dugo. Kung iniinom ito kasabay ng aspirin o warfarin, mga gamot sa puso, ang panganib ng hindi mapigil ang pagdurugo ay tumataas. Hindi ko pa rin makalimutan ang kaso ni Ginoong Reyes, 74 anyos, isang retiradong guro. Gusto niyang magsulat ng memoir, kaya uminom siya ng ginkgo biloba sa loob ng 2 taon. Isang araw habang naglalakad siya sa Rizal Park, nadapa siya at nabagok ng bahagya ang ulo sa maliit na bato. Mukhang maliit na aksidente lang pero hindi tumigil ang dugo sa sugat niya. Sa ospital, natuklasan na mayroon na siyang malubhang brain hemorrhage, pagdurugo sa utak at hindi maampat ang dugo. Kinailangan siya ng brain surgery at inabot ng 6 na buwan ang paggaling. Isa pang nakalulungkot na kaso ay si Jengeng Cruz, 65 anyos, isang simpleng may bahay mula sa Makati. Nagpabunot lang siya ng isang ngipin pero hindi tumigil ang pagdurugo ng kanyang gilagid sa loob ng ilang oras. Ang dentista ay
Hindi ito maapula kaya isinugod siya sa ospital. Ang dahilan, ang araw-araw niyang pag-inom ng ginkgo biloba, umiiyak niyang sinabi. Sabi nila, pampatalino lang daw bakit naging ganito. Ang pinakasikat na pag-aaral, ang GEM study na pinondohan ng US National Institutes of Health, NIH, ay sumubaybay sa 3,000 matatanda sa loob ng 6 na taon. Ang resulta, walang pinagkaiba ang mga uminom ng ginkgo biloba sa mga hindi uminom pagdating sa pagkakaroon ng demensya. Walang epekto. Kaya paano natin mapapangalagaan ang utak? Maglakad araw-araw kahit 30,000, 45 minuto lang sa parke o sa subdivision. Ito ang pinakamabisang paraan para dumaloy ang dugo sa utak. Matuto ng bago, magbasa ng malakas mag-aral ng bagong wika, mag-crossword puzzle o tumugtog ng instrumento. Si Aling Rosa, 72 anyos, ay nagsimulang mag-aral ng Ingles at pagpipinta. Mas matalas ang isip niya kaysa sa mga kaedaran niya. Makisalamuha ang kalungkutan ay lason sa utak. Makipagkwentuhan sa pamilya at mga kaibigan. Ang mga aktibong senior citizens ay may 40% na mas mababang tsansa ng demensya. Tamang pagkain. Masustansyang pagkain tulad ng isda, gulay at nuts. Iwasan ang asukal at processed foods. Huwag umasa sa himalang tableta. Ang paglalakad, pag-aaral at pakikipagkapwa-tao ang tunay na gamot. 4. Ang ika-4 na Lason High-Dose Protein Powder. Ngayon, kailangan kong ibunyag ang tungkol sa ika-4 na lason na sumisira sa kidneys o bato ng milyon-milyon ang high-dose protein powder. Sa mga patalasta, sinasabing ito ang sikreto sa mahabang buhay para sa mga lolo at lola. Pero gigisingin kayo ng katotohanan. Dati ang protein powder ay para lang sa mga nagbubuhat sa gym. Ngayon, binebentahan na rin ang mga matatanda sa paniniwalang mapipigilan nito ang panghihina ng kalamnan. Sa TV at social media, paulit-ulit ang mensahe. Kailangan ng matanda ng protina para hindi tumanda, para itong hipnotismo. Oo, kailangan natin ng protina. Pero ang problema ay ang kaisipang mas marami, mas maganda. Ang katawan ng matanda ay hindi na kasing lakas ng bata sa pagtunaw ng sobrang daming industrial na protina. Hindi ko makakalimutan si Mang Tonyo, 74 anyos. Napanood niya sa TV ang tungkol sa protein powder kaya uminom siya ng 2 malaking kutsara nito araw-araw. Akala niya babalik ang muscles niya nung kabataan. Pero makalipas ang 3 buwan naman ang buong katawan niya nagsuka nang walang tigil at nalaman naming sira na ang kanyang bato, kidney failure. Ang kanyang 2 bato ay nasira dahil sa sobrang protein na inakala niyang gamot. Ang mga may high blood diabetes o mahina na ang bato ay parang nagbubuhos ng gasolina sa apoy kapag uminom pa ng protein powder. Nahihirapan ang bato na salain ang sobrang protina hanggang sa bumigay ito. Bukod pa rito, maraming protein powder ang may halong artificial sweeteners, chemical at minsan ay heavy metals tulad ng tingalid na nakakakanser. Paano magpapalakas ng kalamnan ng ligtas? Ang sagot ay nasa inyong kusina. Palagi kong sinasabi, ang matibay na kalamnan ay gawa sa hapagkainan, hindi sa lata ng powder. Itlog. Murang-mura at punong-puno ng protina. Isda, galunggong, bangus, tilapia. Tokwa at monggo, madaling tunawin at proteksyon pa sa puso. Sariwang karne manok o baboy na walang taba. Naalala ko ang isang lola na 80 anyos. Itinigil niya ang protein powder nang madialysis ang kaibigan niya dahil dito. Pinalitan niya ito ng nilagang itlog tokwa at isda tuwing almusal. Pagkalipas ng 1 taon, mas malakas pa ang katawan niya kaysa sa mga kaibigan niyang umiinom ng powder. Sabi niya, Dok, mas tiwala ako sa lutong bahay. Ito ang tunay na nagpapalakas. 5. Ang ika-5 lason multivitamin packages. Ang huli at ika-5 pinakamapanganib ay ang multivitamin packages na iniinom ng walang kontrol. Maraming produkto ngayon na tinatawag na complete health set o all-in-one. Sinasabi ng ads, 1 pakete lang solve na ang kalusugan mo.
Ito ay isang malaking bitag, maraming tao ang umiinom nito tuwing umaga at iniisip na wala na akong aalalahanin, kumpleto na ang nutrisyon ko. Pero sa pananaw ng medisina, ang mga paketeng ito ay puno ng mga sangkap na hindi naman kailangan nagdodoble-doble at minsan ay nagkokontrahan na nagbibigay ng matinding pasakit sa atay liver at bato kidney. Isang 67 anyos na pasyenteng babae, retiradong empleyado ng bangko, ang uminom ng paketeng may 15 tableta araw-araw para mawala ang pagod. Akala niya ito ang pinakamaganda, pero pagkalipas ng 3 buwan, tumaas ng sobra ang kanyang liver enzymes. Ang kanyang atay ay parang giyera dahil sa dami ng kemikal mula sa herbal extracts at high-dose vitamins. Takot na takot niyang tinanong, "Dok, gusto ko lang lumakas, bakit ko sinisira ang sarili ko?" Isa pang nakakatakot na kaso ay si Mang Pedro, 73 anyos. May maintenance siya sa high blood at diabetes. Pero uminom pa siya ng health pack na may ginkgo omega 3 at garlic extract. Ang problema, lahat ng ito ay pampalabnaw ng dugo. Nang magkaproblema siya sa gilagid, hindi tumigil ang pagdurugo kahit simpleng gamutan lang. Ito ang resulta ng interaction ng gamot at supplements. Mga kaibigan, ang nutrisyon ay dapat manggaling sa pagkain, hindi sa artificial na tableta. Kapag binabaha ang katawan ng sangkap na hindi nito kaya ang atay at bato ang nagdurusa, kailan lang dapat uminom ng bitamina? Kapag napatunayan ng doktor na kulang ka sa isang partikular na nutrisyon, halimbawa kung may osteoporosis, kailangan ng tamang sukat ng calcium at vitamin D. Kung kulang sa gulay, baka kailangan ng vitamin C. Pero ang all-in-one na pangako ay marketing lang. Ang bawat katawan ay magkakaiba. Ang kailangan mo ay personalized care mula sa doktor, hindi hula-hula. Pagtatapos, mga kaibigan, ibinahagi ko ngayon ang karanasan ko mula sa 65 taong buhay at 30 taong panggagamot. Iwasan ang 5 ito, high-dose vitamin E at beta-carotene, sobrang calcium supplements, ginkgo biloba extract high-dose protein powder, walang habas na multivitamins. Ang tunay na kalusugan ay wala sa bote ng gamot. Ito ay nasa pagkaing, nasa hapag sa paglalakad araw-araw sa sikat ng araw at sa tawanan kasama ang pamilya. Ito ang prinsipyong itinuturo ko sa aking sarili at sa aking mga pasyente. Kung nakatulong ang video ito sa inyo, pakipindot ang subscribe at like. Libre lang po ito pero malaking tulong para lagi kayong makatanggap ng totoong impormasyon mula sa doktor na mapagkakatiwalaan ninyo dito lang sa channel na Araw-Araw na Sigla. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga bagong video. Hinihiling ko rin na mag-iwan kayo ng komento, ibahagi ninyo ang inyong karanasan. Kung kayo ay tumigil na sa mga walang kwentang supplements at bumuti ang pakiramdam o kung may natuklasan kayong simpleng lifestyle change na epektibo, sabihin nyo sa amin. Ang inyong kwento ay maaaring maging liwanag sa iba na naliligaw sa dilim ng mga maling patalastas. Maraming salamat po. Ako si Dr. Jose Garcia, nagdarasal na maging malusog at masaya kayong lahat palagi